there are times, Panginoon, maybe hindi namin naintindihan yung uh, pagkis sa aming buhay, Lord. But we're thankful for all yung biyaya sa amin, Panginoon, Lord God, sa mga bagay, Lord, na pangailangan namin, Lord, sa pang-araw-araw. Lord, we thank you, Lord God, sa buhay, Panginoon, na pinagkatiwala niyo sa amin, Lord. We're just steward, Panginoon, of your creation, Panginoon, Lord God, and yung buhay na ito, Panginoon. And Lord, we're thankful, Lord, you gave us, Lord, the Holy Spirit, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng wisdom, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon, sa aming trabaho, Panginoon, sa mga nag-aaral, Panginoon, sa kanilang school, Lord God, and Lord, sa mga may mga negosyo, Panginoon. We're thankful for your guidance, Panginoon, and yung generosity niyo sa amin, Panginoon, when it comes to, Lord, yung mga source, Lord God, ng aming um, financial needs, Panginoon, Lord God. We thank you for goodness, Lord God. And Lord, allow us, Lord, to worship you, Lord God, this morning, Panginoon. And this we ask in Jesus' name. Amen. Let's continue. Commit natin sa Panginoon yung gawain natin sa umagang ito, Lord God, na tunay nga, Panginoon, we will not see, Lord, yung mga kakulangan, Panginoon, but Lord, sa iyo kami titingin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na Lord, we're here to worship you, Lord God. Lord, kami na narito, Lord, sabi niyo nga po, kung may 2 o 3 tao man, Lord, ang nagpupuri, Panginoon, ay naroon ka sa kalagitnaan namin, Panginoon. Lord, ingatan nyo rin po, Ama, yung mga nasa biyahe pa, Panginoon, pong mag-ingat sa kanila, Panginoon, cover them with your precious blood, Panginoon, na Lord, walang masamang mangyari sa kanila. Lord, and Lord, open our hearts, Panginoon, to truly worship you in spirit and in truth, na Lord, yung kalusugan, Lord, ng aming katawang spiritual, Panginoon, kayo magpuna ng pagkain na nagbibigay buhay sa amin, Panginoon, Lord God. And Lord, we commit, Lord, yung pagpurit pagsamba rin namin, Lord God, na Lord, we will sing, Lord God, we will worship you, Lord God, sa mga awitang, Lord God, na ito. And Lord, as we hear your message, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, buksan yung aming puso, Panginoon, na tanggapin, Lord God, ang inyong mensahe, Lord. And open our hearts, Panginoon, na ano man yung pagtawag ninyo sa amin, Lord, sa mensahe ngayon, Lord God. We thank you, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. And let's continue to pray, no, yung mga ministry natin. Una, um, yung gawain natin sa worship, no, na tunay nga ang Panginoon ang patuloy na mag-ingat sa mga members ng worship team, na walang magkakasakit, no, na pagalingin ng Panginoon yung may mga karamdaman, na Lord, kayo po ang siyang magbigay sa amin ng kagalingan, Panginoon. Lord, yung mga ubot-sipon, Panginoon, or mga sakit sa katawan, Panginoon, we pray healing, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Lord, na nasa worship team, Panginoon. Let's pray. Lord, we commit worship team, Panginoon, na Lord, kayong nagpatuloy na magbigay sa amin, Lord, ng kalakasan, Lord God, as we lead the congregation, Panginoon, into worship, Panginoon, Lord God, na hindi yung mga talento lang namin ang naipapakita namin, Panginoon, but we lead people, Lord God, into your presence, Panginoon, Lord God, na Lord, may offer namin, Panginoon, yung
worship, Lord, na nakalugod sa inyo, Ama. We thank you, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. And let's continue na ipag-pray din yung mga leaders natin, no? Sa Manila man, yung mga pastors natin dito sa Manila, pati dito sa provinces, and also kila Pastor Ayo, kila Ma'am Grace, kila Pastor Olu, na tunay nga patuloy silang palakasin ng Panginoon, no? Encourage sila na Lord, yung anuman situation ng bawat churches, ang Panginoon ang patuloy na magbibigay ng guidance sa kanila na nandun yung mga gawain, no? Hindi sila panghihinaan. And Lord, we're thankful for these pastors, Lord God, na nandun yung dedication nila, nandun yung commitment nila na mag-grow tayo spiritually, no, tayong mga members. And we're blessed to have these leaders, Lord God, na tunay nga na binibigay yung oras nila, yung mga resources nila for us to be guided, no, sa ating pananampalataya. Yes. And Lord, we also pray for their family, Panginoon, kayong magpuno, Lord God, ng kanilang pangailangan sa pang-araw-araw, Panginoon. And Lord, yung patuloy na guidance, Panginoon, na Lord, sa kanilang pamilya, Panginoon. Yes, Lord God. And we continue to pray, Panginoon. Lastly, Panginoon, yung aming bansa, Panginoon, na let's pray and commit in prayers yung ating bansa na maraming kaguluhan, no? Sa ating gobyerno, but walang mananaig, no, sa pagkilos ng Panginoon sa mga bagay na ito. Let's just commit, no, sa panalangin yung sitwasyon ng ating bansa na kayo amang siyang magbigay, Lord, ng kaayusan, Panginoon, sa gobyerno na meron kami, Panginoon. Wala pong imposible, Panginoon, Ama, na um, na maging maayos, no, yung ah, pamahala sa amin, Panginoon, Lord God, sa economy namin, Panginoon. Kayo ang siyang magbigay ng favor, Lord, sa bansang ito, Panginoon, na Lord, nandoon yung pagbabago, Lord God, sa sitwasyon, Lord, ng aming bansa, Lord. And we're thankful sa Panginoon sa uh, kanyang katapatan, no, na tunay nga God deserves all the praises, all adorations na nibibigay ng bawat isa sa atin. And let's just continue, no, yung ating pagpupuri sa Panginoon sa umagang ito. Lord God, we're thankful na kayo amang siyang naggagabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi nyo kami iniiwan, Panginoon, Lord God. And Lord, we just want to worship you, Lord God, sa umagang ito. And we thank you, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. Wait lang po.
Ayan, sige po. Tuloy po tayo. Ayan, siguro pasadahan lang po natin, no? Maikli lamang yung ating Sunday school. Wait lang po. Ayan. So, yung study natin, no? Kung sa workers, na review na natin siya kahapon. Pero sa atin po, no, for now, yung text po natin, no, tapos na tayo dun sa Book of Daniel. No, nakaraan kasi sa Book of Daniel tayo. And then last Sunday, no, nag-start tayo about yung mga teachings, no, or study about work, no. Sa last Sunday, natutunan natin yung ano ba yung perspective ng Panginoon, no? Ano bang sinasabi ng Panginoon about work? Yan. Kung yung pag-pattern ng Panginoon sa creation, no? Yung pagtrabaho niya sa paglikha, no? Ano yung nirelate niya doon sa labor ng bawat isa sa atin. Ayan. So siguro dito po, no, before we start yung study natin, tayo po'y manalangin. We thank you, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga kayong may taas, Panginoon, sa gawain, Lord, ng pag-aaral ng iyong salita. And we pray, patuloy namin kayong purihan, Panginoon, sa mga gawain namin, Panginoon, Lord God. And let your word, Lord God, speak into our hearts, Panginoon, na kami ay kumilos, Panginoon. And Lord, yung design ninyo sa amin about sa aming mga trabaho, Panginoon, Lord, kayo pa rin ang may taas ng mga gawain ng aming kamay. We thank you, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen. Yan. Yan. So siguro summary tayo po, no, nung about sa study natin. So marami po siyang text, no, pero lahat po ito ay sumasakop patungkol sa pagtatrabaho, no. Pero merong area po dito na kumbaga focus nung ating pag-aaral. So yung title po is Biblical Wisdom for Work. Yan. So yung pagmumulan po ng text ay nasa Proverbs and Ecclesiastes. Yan. So yung tatlong bahagi po is about work and laziness, no? And yung pangalawa, what makes work vain, no? Ano ba minsan yung kahit nagtatrabaho ka pero walang katuturan pala, no, yung labor na yon. And lastly, sabi, what makes work rewarding? So yung central truth, to have a right attitude toward work makes it more rewarding. So kung maalala po ninyo last Sunday, no, merong part ng study na kapag mahal mo yung trabaho na ginagawa mo, hindi ka kailanman or even a day, no, parang hindi ka nagtatrabaho kasi nandun yung pagmamahal mo sa trabaho mo, no. And parang ganun din siya, no, na kapag tama yung attitude natin, no, sa trabaho na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, nandun, no, una yung pagpapala ng Panginoon, at the same time yung kasiguraduhan, no, ng bunga ng mga trabahong ito. Ayan. So yung focus nung ating pag-aaral, sabi po dito, consider and heed divinely given wisdom for work, no, na nandun yung intensyon ng Panginoon na hindi man siya, sabi natin yung mga work po natin, no, hindi naman siya masabi natin na parang kumbaga Christian, sobrang Christian nung work natin, no. Iba-iba tayo ng klase ng work, pero ang intensyon ng Panginoon, no, or kagustuhan ng Panginoon sa atin ay yung maging tapat tayo sa mga trabahong 'yon, no. Kung ano yung diligent na doon sa mga trabahong iyon, yun yung gustong makita ng Panginoon sa atin. Ayan. And sabi po dun sa evangelism emphasis natin,
heeding the wisdom of God's work can have a positive influence in the workplace, no? Na sa ating pagtatrabaho, no, kapag naroon yung katapatan natin, no, sa ating trabaho at nandoon yung pag-reflect natin, no, sa buhay ng Panginoon sa mga trabaho natin, no. Kumbaga hindi lang siya sinasabi na tayo ay Kristiyano, pero nakikita nila, no, yung mga salita, no, or bunga ng salita ng Panginoon sa ating buhay. It can have impact, no, merong impact sa ating trabaho, no. Ayan. So, una, doon po tayo sa unang part, no, about in laziness. Ayan. So, sige po, open po natin yung mga Biblia natin. Ayan. So, ang unang verse po na narito ay magmumula, no, sa Proverbs 14 verse 23. Sabi dito, in all labor there is profit, but the talk of the lips tended only to penury. Yan. And then, jump tayo sa 18 verse 9. Sabi dito, he also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. Yan. Siguro pag sa ibang ano po, no, ibang translation, baka ma-appreciate nyo rin po yung verse, no. Hanap tayo ng ibang version. Yan, Proverbs 18. Proverbs 18 verse 9. Ayan. So mas maganda sa NIV. Sabi doon, one who is lack, no, hindi kumikilos in his work is brother to one who destroys. So ibig sabihin, kumbaga that someone, no, na slacks, no, hindi kumikilos dun sa kanyang trabaho. Kahit nandoon siya sa trabaho niya, no, hindi siya tapat sa trabaho niya, is brother to one who destroys. Yan. So kumbaga sabi dito, yung severe impact, no, doon ng katamaran natin or yung negligence natin or poor work ethics, no, can have impact sa ibang tao. Yan. And last, yung Proverbs 23 verse 4. Yan, sabi dito, labor not to be rich, cease from thine own wisdom. Yan, medyo malalim ulit. Pero sige, hanap tayo po ng mas clear, no, na version, no. Verse 20, chapter 23 verse 4. So sabi dito, do not wear yourself out to get rich. Do not trust your own cleverness. Yon, medyo may mas malinaw na version. No, do not wear yourself out to get rich and do not trust your own cleverness. Ayan. So, kung makita po natin, no, parang iba siyang perspective, no, ng kumbaga ang bottom line is kung paano mo tinitignan ng iyong trabaho. No, ano ba yung perspective mo sa hanap buhay? No, kasi last Sunday, alam naman natin, no, or natutunan natin na yung mga trabahong ito, no, yung mga kumbaga opportunity, no, na tayo ay magkaroon ng sahod, no, or hanap buhay ay bagay rin, no, na ibinigay sa atin ng Panginoon, no. Kumbaga ipinagkatiwala niya yung mga bagay na ito sa atin. Kaya dito mahalaga, no, na nakita natin, no, yung tamang perspective, no. Una, sabi dito, yung trabaho natin ay merong sure, no, nakita, no. Sabi kasi sa chapter 14 verse 23, lahat ng pagtatrabaho ay may kita, no, may profit siya. Sabi ito, pero yung tawag dito, yung ating mga salita, no, ay wait lang, anin ko po yung ibang version netong 14 verse 23. Ayan, so but mere talks, no, yung mere talks leads to poverty. No, sabi to, all hard work brings a profit. Yan, lahat ng nagpagkilos natin sa trabaho, yan. Or tayo po personally, no, ako sabi natin,
gusto kong matutong gitara. Ayan. Pero kung hindi ko siya ginagawa, no, hindi ko sinisimulan yung pagkilos doon sa gusto kong bagay. Sabi dito, it will only lead to poverty or wala siyang mapupuntahan, no, yung ating mga salita. So ang sinasabi lang po nung chapter 14 verse 23, no, kapag may mga bagay tayo na we plan, no, meron tayong gustong gawin, no, gusto kong mag-start ng negosyo na kunyari accounting na mga service, no, yung ganyan. Kung lagi ko lang siyang iniisip, no, kinikwento ko siya sa kunyari sa asawa ko, ganyan, no. Walang masisimulan, no, walang uusbong na kunyari yung paglago doon sa iniisip ko, no, kung wala akong unang step, no, sa pangarap na yon, or yung plano na yon. So kumbaga pinapaalala ng Proverbs po sa atin dito na when we think of something, no, kumbaga kailangan tuloy-tuloy siya, tuloy-tuloy natin siyang gawin, no. Kumbaga sabi nga yung unang step mo doon sa mga plano mo is already 50%, no? Parang 50% ka nang tapos doon sa gusto mong gawin. No, kaysa inisip mo lang siya, no? Or parang tsaka na lang pag marami na akong pera, or tsaka na lang pag mas may oras na ako, no? Minsan kasi ganun yung tao eh, gusto niyang convenient, no? In their own convenience yung paggawa nila ng isang bagay, no? Kumbaga yung hardship minsan iniiwasan natin, pero requirement pala siya, no, doon sa mga bagay na gusto natin. Kaya sinasabi dito, no, na minsan hindi, kumbaga gusto nating talagang eager tayong makuha ang isang bagay, pero yung hardship na kakibat nung mga gustong nating bagay na yon, kapag hindi natin din siya ginawa, no, hindi rin tayo kumbaga pumunta sa posisyon na yon na kailangan natin pagdaanan, no, ano lang siya, parang it will only lead to something na wala ring mangyayari, no. Kaya nga sabi dito, mere talk will lead only to poverty, no. Kumbaga wala lang din, no, parang kumbaga mahirap lang yung sitwasyon mo na sinasabi lang natin siya. Ayan. And then, no, yung pangalawa naman, yung sabi dito, yung taong negligent, o sa verse 18, chapter 18 verse 9, no, yung tao daw na nag-slack, no, sa kanyang trabaho ay kumbaga a brother to destroy, no. Parang kumbaga kapatid siya ng pagkasira, no. Dahil yung mga taong hindi tapat sa kanilang gawain, no, sabi natin isang grupo kayo, no, isang grupo kayo sa isang trabaho, tapos hindi ka tapat sa gawain mo, no. Kumbaga taka ko na lang gagawin yan pag dumating na yung bisor, no. Doon ko lang siya gagawin pag may nakabantay na, para mukha akong masipag, mukha akong magaling, no. Pero pag wala yung taong nagbabantay, hindi mo simulan yung trabaho mo, no. Parang mag-cellphone na lang muna, manood ng pwedeng manood ng K-drama habang hinihintay ko pa yung magbabantay, no. Pero yung taong susunod dun sa dapat mong gawin, no, yung naghihintay sa dapat mong gawin, sila yung nahihirapan, no, kasi wala pa din nila makuha yung dapat na nagmula sa iyo eh. Ganun po minsan sa work, no. May mga proseso kasi minsan sa work, no, na kapag yung isang parte ng grupo na yon hindi nila gawa yung buong team, no, yung buong grupo nila ang mahihirapan, no. Kaya sabi dito, kapag hindi tayo tapat sa gawain natin, no, or hindi tayo kumikilos doon sa dapat nating gawin, lahat nung buong grupo, no, doon sa trabaho ngayon ang nasisira, no. Kaya sabi ng Proverbs, no, gusto ipaalala sa atin, let's always be faithful, no, diligent doon sa ating trabaho, dahil hindi lang para sa atin,
no? Yung mga bawat steps na ginagawa natin sa ating trabaho. May mga tao gaantay doon sa ating mga ginagawa na maring kailangan nila, no, yung ating trabaho, or sabi natin sa negosyo natin, no, personal 'yon, no. Kapag hindi ka tapat sa negosyo mo, no, nasisira mo yung komunidad mo, no. Dinadaya mo yung presyo, no, dinadaya mo yung kunyari yung quantity ng binebenta mo, no. Ang nasisira mo naman yung mga taong nakadepende dun sa binebenta mo, no? Kaya sabi ng at salita sa atin ng Panginoon na let's be diligent, no? Kumbaga kung ano yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin na gawain ay maging tapat tayo doon. No? Maging tapat tayo na gawin yung mga bagay na ito dahil hindi lang tayo, no, hindi lang tayo yung apektado, no, sa ating mga trabaho, no. Kumbaga yung bagay na ginagawa natin ay merong impact, no, sa ating mga nasa paligid, no, mga loved ones natin, kapatid, magulang, no, or anak, no, and sa community, no. Kung hindi tayo maingat, maaaring may maaksidente, no? Sabi natin sa construction, hindi sila maingat, no? Maaaring may mga taong matamaan nung kanilang mga tools or mga kumbaga yung building hindi maayos, biglang may babagsak na bato. So ganun po yung mga bagay, no, na pwedeng mangyari kung tayo ay hindi tapat, no, sa ating gawain. Ayan. So sige, punta po tayo sa pangalawa, no, doon sa Ecclesiastes naman. So sabi po dito, ang verse ay magmumula sa chapter 1. Chapter 1 verse 3. Yan, punta po tayo sa chapter 1 verse 3. Ang sabi po dito, what profit has a man of all his labor which taketh under the sun? Ayan. So, tanong po ni Solomon yun, no? Yung parang opening statement ng Ecclesiastes. No? Pero background lang po, no? Hindi naman sinabi ni Solomon, no, na siya yung character doon sa Ecclesiastes. Kasi ano siya para siyang imagery pag binasa niyo po yung Ecclesiastes. Pero, pinapakita ni Solomon doon yung kumbaga naging experience niya bilang isang hari. Yan. So kaya may una siyang tanong, anong nakukuha ng tao, no, sa kanyang pagpapagal sa ilalim ng araw. So sabi doon, kung pupunta naman natin yung chapter 2 verse 4. Sabi dito, I made me great works, I builded me houses, I planted me vineyards, I made me gardens and orchards, and I planted trees in them of all kinds of fruits. I made me pools of waters to water therewith the wood that bringeth forth trees. Ayan. So dito po dun sa chapter 2 verse 4. Ano po sa tingin ninyo yung dahilan bakit laging nagsisimula si Solomon sa word na I, no? I made me great works. Ayan. Sige, may interaction po muna tayo onte. Kung mabasahin yung chapter 2 verse 4, no? Laging I made me, I builded me, I planted me. Ayan. Sino po, kahit ano pong ano lang, hula nyo lang po. Or ano po yung unang pumasok sa isip nyo yung sa verse ni Solomon po. Sino pong gusto mag-try? Sa Ate Cho? Mm. Mm. Yung sa part po. Ayan. Thank you po, Ate Cho. Ayan. Tapos pag pumunta naman po tayo sa, may verse 11 din.
So sabi niya, lastly doon sa verse 11, "Then I look on all the works that my hands had wrought, and the labor that I had labored to do. And behold, all was vanity." No? Lahat ay walang katuturan. And vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Ayan. So, siguro background lang po, no? Kasi si Solomon, ano ba yung pagkakilala natin sa kanya, no? Siya yung hari na binigyan ng Panginoon ng wisdom, no? Kumbaga, parang tinanong siya ni God, no? Ano yung kahilingan mo, no, sa accomplishment na, kasi si Solomon yung siya yung nakapaggawa ng temple, no, si David yung nagplano ng temple, pero yung naging builder ng temple si Solomon, no. Kaya nandun yung favor sa kanya ni God na ano yung kahilingan mo, no, if there's one thing na may hilingin ka, sabi niya favor, no, ay yung wisdom. Pero makikita natin sa Ecclesiastes, parang anong nangyari, no? Kasi pag wise ka, dapat ang ending ng taong wise, successful, no? Masaya. Masayang buhay. Kumbaga siguro siya yung, kumbaga wala na siyang hihilingin pa, no? Kung nasa iyo yung wisdom, no? Kumbaga lahat ay nasa tama, nasa ayos. Pero nakita natin at the end of yung, siguro hindi naman ito yung end ng life niya, pero latter part ng kanyang buhay, tinignan niya yung situation ng buhay niya na wala palang nangyari, no? Wala palang napuntahan, no? And yung sa chapter 2 verse 4, no, makita natin bakit kaya humantong sa ganong situation si Solomon, no? Bakit kaya walang napuntahan yung wisdom niya, no? Binigyan siya siya yung pinaka wise na, no? Kasi yun yung hiningi niya, eh. And pero sabi niya dito, walang profit yung ginawa ng labor ko, no? Kasi kung alam po natin yung story ni Solomon, no, nandun yung wisdom sa kanya, pero nandun din yung compromise, no, doon sa naging life niya, no? Kasi kumbaga ang ginawa ni Solomon para lumaki, no, yung yaman na meron siya, yung rich na meron siya. Kumbaga yung naaabot ng kanyang impluwensa ay sa pakikipag-asawa, no, sa ibang lahi, no. Kumbaga yung alliance niya with other country, no, yung other kingdom na meron sa kanilang panahon, ay ginagawa niya, inaasawa niya yung mga babae doon or mga relative doon para kakampi niya lahat, no, kakampi niya lahat. Tapos kumbaga meron siyang influence doon sa mga kingdom na yon. Pero may masamang epekto, no, yung ganong naging gawain ni Solomon, no, kasi nag-iba-iba na yung pananampalataya na nakikita niya, no. Kumbaga lahat ng lahi may naging asawa siya, no. Kaya nga 1,000 po yung naging asawa ni Solomon and 100 yung concubine niya, no, yung hindi pa legal na asawa, no. And sa ganong bagay, no, makikita natin na yung wisdom pala ng tao, no, ay hindi kayang arokin yung wisdom ng Panginoon. No, kasi siya yung pinaka-wise na tao, pero nag-fail siya, no. Hindi pa rin niya kumbaga walang fulfillment sa buhay ni Solomon, no, dahil kumbaga makikita natin sa Ecclesiastes na nilahad niya na walang napuntahan yung lahat ng natanggap niya, lahat ng nagather niya na yaman, no, kasi yung panahon ni Solomon yung matatawag na golden age, nung kanilang kingdom, yung bayan ng Israel. Kasi nandun yung templo na gawa ni Solomon, yung mga hindi lang templo po, temples ng para sa Panginoon ang nagawa ni Solomon sa bayan ng Israel. Pero sabi ni Solomon dito, lahat, behold, all was vanity, no? Yung tawag nga, yung term nga ni Solomon dito, yung hevel, no, yung hevel, hindi lang siya vanity, no. Kumbaga ang word niya dito is hevel. Yung word na hevel po kasi is usok, no, para siyang usok na kahit hawakan mo yung usok, ano lang siya, mawawala siya sa kamay mo, no. Kumbaga hangin, no. So ganun daw yung naging ending ng kanyang mga lahat ng influence na sinet up niya, no, lahat ng kapangyarihan na inaccumulate niya para lang
palang naging hangin yung mga bagay na yon at the end of ah, yung kanyang pamumuno, no? Kasi di niya rin nahawakan sa huli, no, yung mga bagay na yon. Ayan. And bakit kaya, no? So makikita natin dahil sa chapter 2 verse 4, no, mas nag-lean si Solomon sa kanyang katalinuhan, no, yung wisdom. Kasi makikita nyo, 'di ba? Sabi niya, I made me great works. I builded me houses, no? Na lahat ng bagay na 'yon, no, kung tutusin ay pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, no? Favor na binigay ng Panginoon sa kanya. Pero dito, pinapakita ni Solomon na siya yung naggawa ng mga bagay na 'yon, no? Which is sa ano naman, totoo naman, no, na siya yung physically na naggawa ng mga templo, nagpagawa ng mga templo, pero kung wala yung Panginoon sa side niya noong mga panahon na yun, wala yung mga bagay na ito, no? Wala yung mga riches, mga kapangyarihan na nakolekta ni Solomon, no? Kaya pinapaalala dito ng part ng Ecclesiastes na minsan, no, kahit sobrang dami, no, sabi natin katulad ng mga maimpluwensyang tao sa panahon natin, no, na minsan nagre-resort na lang sila sa corruption, no, pagnanakaw sa tax ng mga tao, no. Di nila alam na walang mapupuntahan pala sa uli, no, yung mga billion na meron sila. No, kasi pag namatay naman sila, hindi naman nila madadala yung yaman na yon. No, hindi naman nila kumbaga mababayaran, no, yung access sa langit, no, para masabi na masaya yung magiging buhay nila after nilang mawala yung laman, no, yung flesh, no. Kaya dito kapag nandun yung sobrang desire natin, no, sa mga earthly things, no, katulad ni Solomon, no, he desired earthly things eh. Kasi yung asawa, no, yung power na kaya niyang i-rule yung ibang mga kingdom, no, at sobrang daming mga palasyo na kaya niyang gawin. Nakalimutan niya na yung Panginoon pala yung pinagmulan, no, simula ng mga favor na ito, no. At hindi niya inalala yung Panginoon doon sa part na mga naging favor sa kanya, no, under the sun. Sabi niya, ano yung profit under the sun eh, no? Kaya paalala sa atin, no, na kapag ang Panginoon ay kasama sa ating mga plano, yun yung mga bagay na pinagpapala ng Panginoon, no? Yun yung mga bagay na patuloy na mamumunga, no? And when we just rely on ourselves, no, kahit gaano pa tayo katalino, gaano tayo kagaling, no, skillful sa trabaho natin, kapag sa atin lang tayo nakarely, no, wala ring parang magandang bunga yung dulo ng mga bagay na ito. Ayan. And then lastly, no, sabi po dito, what makes work rewarding? No? Ano naman ang mga bagay na kumbaga nagiging fulfillment natin sa ating trabaho? Ayan. So sa ano pa rin siya, no? Ecclesiastes pa rin siya. Ayan, sa chapter 9, chapter 11, tsaka chapter 12. Ayan, so dun muna tayo sa chapter 9. Sabi ito, go thy way, eat your bread with joy, and drink your wine with a merry heart, for God now accepted your works. Let your garment be always white, and let your head lack no ointment. Live joyfully with white whom thou lovest all the days of your life, of your vanity, which He has given thee under the sun, and all the days of your vanity, for that is your portion in this life. And in your labor, which has taken under the sun, whatsoever your hand findeth to do, do it with your might, for there is no work, no device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Ayan.
And then yung next po is chapter 11, no, verse 1 to 6. Pero basahin lang natin yung 1, 2, and 6. So sabi doon, cast thy bread upon the waters, for thou shalt it find after many days. Give a portion to 7, and also to 8, for thou knowest not what evil shall be upon earth. In the morning sow thy seed, in the evening withhold not thy hand, for thou knowest not whether shall prosper either this or that, or whether they both shall be alike good. Ayan. So yung una is keep working, no? Yung alala, no, ni Solomon dito na patuloy tayo, no, sa pagkilos, no? Especially sa mga bagay na hanap buhay natin, no? If gusto mong improve yung kaalaman mo, no, sa isang bagay, no, desire mo talaga siyang matutunan, sabi dito ni Solomon, no, ay patuloy mo lang siyang gawin, no? Patuloy mo lang siyang kumbaga gawin, no, para kumbaga mapupuntahan mo yung bagay na yon. Ayan. And meron ditong part din, no, dun sa chapter 11 kanina, is yung pag-invest natin wisely, no, sa mga bagay, no. Sabi dito, invest wisely and don't worry, no, na sabi dito na dapat, no, yung mga bagay na kinikita din natin, ini-invest din natin siya wisely, no. Hindi tayo masyadong maluho doon sa mga bagay na beyond our means, no. Kaya sabi nga dito ni Solomon, hindi natin alam, no, sabi dito, for thou knowest not, no, we don't know what evil shall be upon the earth, no. Hindi natin alam kung ano yung mga tragedy na pwedeng mangyari. For example, yung naka-recent, no, yung nung nagkaroon tayong pandemic, di natin alam, no, na may hirapan tayo bigla, no, hindi tayo pwedeng pumasok, hindi tayo pwedeng kumbaga makabili basta-basta, no. So kung hindi tayo kumbaga ready sa mga ganung sitwasyon, mahihirapan tayo, no, mahihirapan tayo sa mga bagay na hindi natin alam, no. Kaya sabi dito ni Solomon, yung sa verse 6, yung last, sa kumbaga yung imagery po na sinasabi dito na pagsusow ng seed, no, pagsusow ng seed sa umaga and then i-withhold ng kamay mo sa gabi, no. Kumbaga dapat alam mo kung saan mo nilalagak yung mga resources mo, no. Dapat sabi natin meron ka pa ring savings, no, meron ka pa ring portion pang expense mo, no, and then meron ka ring parang bagay na pwede mong siguro kung magaling kang magnegosyo, no, inegosyo mo siya directly yung part ng kita mo, no, or kung wala naman, no, may mga investment na meron tayo, no, sa mga bangko or mga financial institution na nagbibigay ng kita, no. Katulad dun sa alam ko sa Pag-ibig, 'di ba, may tinatawag silang MP2, no, worth 500, parang minimum 500 lang 'yon. Pero yung MP2 kasi na 'yon, dividend siya. Parang kumbaga may fix kang kikitain after a month, a year, no? Tapos for example, yung 500 mo, sabi natin yung 12 months mo, sabi natin around parang 6,000 siya, no? Kung 500 ka every month, no? So pag kumita yun, sabi natin 600, kumita siya 600, yung susunod na magiging computation ng kita mo, yung 6,600 na. No, kumbaga yun yung tinatawag na compound interest. No, kumbaga yung kita mo, kumikita siya. No, nagpapatong-patong yung kita. So doon kumikita ng malaki, no, yung mga wise mag-invest. No, sabi natin 1,000 nila, di ko naman gagamitin 1,000 ko. Ilagay ko muna dito, parang monthly maglaan ako kahit 1K. Yan. So mga ganung bagay, no, na gustong sabihin sa atin, no, even our own word of God, no, siya sabi dito na we should invest wisely,
mga resources natin. Kasi tama yung sinabi ni Solomon dito, no? For we don't know what evil shall be upon, no, sa paligid natin, no? Pagbaha, um, tagtuyo, no, biglang magmamahal yung gas, no, yung mga ganung bagay. And kung hindi tayo protected, no, ng investment, no, na meron na pwedeng mapagkunan natin, no, ng emergency fund, mahihirapan, no, mahihirapan tayo. Ayan. So, yun po, no, yun yung about sa ah, ano natin, Sunday school natin, no, na sasabi ng ating Panginoon, no, na yung sa trabaho, no, we should be faithful, no, maging faithful tayo sa ating trabaho, no. Kumbaga, tignan natin siya na ano eh, na bagay na pinagkaloob ni God, no, para mabigay niya yung provision niya sa atin, no? Kasi hindi naman pwedeng lalaglag lang yung pera, no, para masabing financial provision ng Panginoon. No, kumbaga, yung mga provision ng Panginoon sa atin comes with our labor, no? Na kailangan in a form na sinasahod natin siya, or kung nagdinegosyo tayo, no, yun yung kita ng ating mga negosyo. And then, sabi dito, sa pangalawa, no, kung patuloy lang tayong bumubuo, no, or nagpapagal, pero hindi kasama ang Panginoon sa pagpapagal natin, no, mga plano natin sa ating trabaho, ay it will only be in vain, no. Kumbaga yung ating pagpapagal, no, or yung trabaho na meron tayo. And lastly, no, yung moment, no, na rewarding ang ating mga trabaho ay kapag kumbaga nagiging source siya ng fulfillment sa atin, no, kumbaga patuloy nating na-improve yung ating sarili, no, kaya sabi doon, keep working, and nalalagay natin siya sa maayos na investment, no, para maging secure yung ating buhay din, no, at nagiging way, no, na kumilos ang Panginoon sa atin financially. Ayan. So, yun lamang po, no. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa pagpapaalala sa amin na tunay nga, no, na kayo ang siyang may taas, Panginoon, ng mga gawain ng aming kamay, no. Lord, trabaho man ito, Panginoon, business man ito, kayo po, Ama, ang siyang naging source ng mga hanap buhay namin na ito. And Lord, gabayan nyo kami na maging mabuting steward, Panginoon, ng mga resources na ito at mapalago namin siya, Panginoon. Tulad nga, Panginoon, ng ibinahagi nyo, Lord, yung sa parable of talents, Panginoon, na Lord, if we will do our work wisely, Panginoon, with wisdom, Panginoon, ay naroon yung pagkilos nyo dun sa mga bagay na meron kami, Panginoon. And Lord, all glory belongs to you, Panginoon. And this we ask in Jesus' name. Amen. Yan. Thank you po. Ay mo. Lolo. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay po, so maraming salamat, Brother Josh, sa ating Bible study ngayon, no? Sa ating Sunday School. So ngayon po, tutuloy na po tayo sa ating pag-aawitan. So inaanyayahan ko po kayo, sana po punuin po natin yung mga
space po na nasa ano natin, sa harap natin. Sige po. So kahit medyo maulan ngayon, no, ramdam natin. Ramdam natin yung yung ambience. Alam niyo naman, pag maulan, parang mas masarap na lang mag-stay sa bahay. So pero nandito po tayo, tumugon tayo sa tawag ng Panginoon. We say yes, Lord, sa pagpunta sa simbahan, sa pook ng ating pagsisimba para mag-fellowship. So tayo po ay manalangin. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa biyaya mo, Panginoon, sa kalakasan, sa pagpapala na binigay mo sa amin, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord, about sa pagtatrabaho, Lord. Lord, there's more work ahead, Panginoon, in front of us. But Father, we believe that you're going to give us strength, O God. You are going to give us the right motive and the right spirit, O God. Things that we need, O God, you will provide all of them, Father. Lord, thank you, Father God, for this opportunity to praise and worship you in this place, O God, to lift our voices, to open our mouths, to clap our hands in this place, O God. Lord, I pray that truly you will do something, O God, in the spiritual realm as we praise and worship you, Lord, as we call upon your name, Father God. Thank you so much, Father God. This we pray in Jesus' name. Amen. So, kakanta po tayo ng mga awitin. Let's sing this song, Trading My Sorrow. Amen. We say, I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say, I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm resting on the curse, for His promise will endure. His joy gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, yes, Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Ooh, la 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 la.
say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, we worship you. Let's continue to worship God this morning. Worthy of every song who could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Let's sing one more time. Worthy. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy for every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. We sing, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and feed me with your love through those around me. Let's sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. We sing holy. Beside you, open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me into those around me. We sing, I will build my life upon your love, a firm foundation, and I will put my trust in you alone. Will not be shaken, and I will build my life upon your love, a
and show me who you are in me. It's your love to those around me, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Let's sing together. I will build my life upon you. And I will put my trust in you alone. Let's sing, church. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me with your love to those around me. Yes, Lord, we praise you. Father, we praise you this morning, oh God. Against all odds, oh God, we hear, oh Lord. Thank you so much, Father God. Yes, against all odds, Lord. Praise you, Lord Jesus. We magnify you in this place, Lord. We want to build our lives in you, oh God, in your love. Thank you, Father. In Jesus' name, amen. Ayan, ako po ulit. Ayan. Ayan, sige. Sa messenger mo. Ayan. So, pinaprepare lang po nila yung sa PowerPoint. Ayan. So, wait lang po natin ang ating technical team. Ayan. So, before we start po, no, tayo po ay manalangin, no, sa pagbabagi ng salita. We thank you, Lord, again and again, Panginoon, sa kabutihan ninyo sa amin, Panginoon, na patuloy niyong binibigyan kami, Lord God, na tinapay ng buhay, Panginoon, that nourishes our soul, Panginoon, at binubusog ang aming kaluluwa, and Lord, kayo ang siyang patuloy na tignan ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa umagang ito. And let your word, Lord God, speak to us and guide us, Panginoon, na gawin namin ang inyong kalooban. Not by our will, Panginoon, but by your grace, Panginoon. We thank you, Lord, and to you alone we bring all glory. This we ask in Jesus' name. Amen. Yan. So, sige, tayo po ay tumayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Yan. So, buksan po natin ng ating Biblia sa Habakuk. Yan, sa Habakuk po tayo. Chapter 2. Yan, sige, pag nandyan na po kayo. Habakuk, chapter 2. Yan, verse 3. Habakuk, chapter 2, verse 3. So, sinasabi po dito, for the vision is yet for an appointed time. But at the end, it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come,
it will not tarry. Yan. So, purihin ang salita ng Panginoon. Yan. Praise God. Yun. So, this morning, no, ang ibabahagi ko po sa inyo, no, ako po muna ang naatasang magbahagi ng mensahe. Yan, si Pastor Mark nasa Taguig siya. Yan. So, yung magiging mensahe po natin, no, doon siguro medyo ma-anticipate nyo na. And medyo malabo lang siya. Pero ito po yung yung sa word natin, no, sa Habakkuk chapter 2 verse 3. Ayan. So, siguro medyo na-anticipate nyo na kung ano po ang mensahe natin sa umagang ito. Ayan. Ang pag-usapan po natin, no, or ang ibabahagi ko po sa inyo is one of the things, no, na kahit hindi limited sa ating Kristiyanong buhay, no. Kumbaga sa mga Kristiyano, sabi po dito, ito yung hardest lesson, no? Kumbaga isa sa mga mahirap na matutunan, no, ng mga Kristiyano or even sa mga tao, no? Kasi kung makikita po ninyo yung mundo natin, ngayon pabilisan na, no? Pabilisan ng internet, pabilisan sa preparation ng food, no? Mga instant na pagkain, no? Kahit sabihin natin yung mga lutong bahay, no, may mga instant na mga way, no, na magawa yung mga pagkain ito. Ayan. So, yung paghihintay, no, ay para bang siya na kumbaga nawawala na yung value, no, or hindi na nakikita yung value ng paghihintay. Bakit nga ba kailangan natin maghintay, no? Kasi sa ibang tao, sayang yung oras, no? Nasasayangan sila sa oras, nasasayangan sila sa panahon, no? Kumbaga, kasi baka ganitong age na ako or ganitong edad na kasi ako, kaya kailangan mabilisan na, no? So sabi dito, waiting is something we all dislike, no? Kumbaga, lalo na kung mainipin ng isang tao, talagang hindi na siya makahintay sa mga ganong sitwasyon, no? Katulad sa traffic, no? Sa mga driver, alam nila yan, no? Nagbabago talaga yung karakter mo kapag may hinihintay ka sa harap mo na mabagal mag-drive, no? So, kaya sabi dito, no, yung ganitong area ng ating buhay, no, na we have to pause, no, at hintayin, no, or kumbaga wala ka talagang gagawin na na bagay, no, sa sitwasyon mo, kundi umupo, no, at hintayin kung ano yung mangyayari, no. So same sa ating pananampalataya, no, we wait for answers minsan sa ating mga panalangin, no, kasi hindi naman the moment na in Jesus name, amen, yan, nasa harap mo na agad yung prayer mo, no. Hindi naman po siya agad ganon. We pray for provision, no? Wala, sabi ko nga po kanina, hindi naman basta-basta lalaglag yung pera, no, sa ating harapan dahil kung ganun ang perspective natin sa panalangin sa Panginoon. And sometimes, sabi po dito, dahil nga kailangan natin maghintay, no, it feels like God Himself is taking too long. No, na parang tagal naman ni God, pang ilan ba ako sa listahan, no? Parang ganon. So, minsan talaga, no, nakawala siya ng pasensya, no, kung tayo ay kailangan maghintay sa mga bagay na dinidesire ng ating puso. So, yun yung gustong ipaalala sa atin ng Habakkuk, no, yung value ng waiting. Ano ba yung kahalagan ng paghihintay? No, sabi nga doon, pinapaalala dito sa verse na ito, for the vision is yet for an appointed time, no? Sabi. But sabi dito, though it tarry, no, kung matagal man siya, no, wait for it because it will surely come. No, yung assurance pa rin ng pagdating ng mga bagay na hinihintay natin, no, sa Panginoon. Ayan. And yung verse na ito, no, na binahagi sa atin, no, ni Habakkuk, may seem, no, parang delayed yung pagdating ng mga inihiling natin sa Panginoon. Pero we have to remember, no, ang timing ng Panginoon ay laging perfect timing, no. Dumarating
ang mga bagay na kalooban ng Panginoon sa atin sa panahon na kailangan na natin yon, no? Or talagang ready na tayo sa mga bagay na yon. Yan. So, sabi dito, um, kumbaga yung bagay na ah, gustong ituro sa atin ng paghihintay ay kung paano tayo inuhubog ng paghihintay na yon, no? Kaya yung message po, no, ay kumbaga ang pinangalan ko sa message natin is God's perfect timing. Ayan. So kung titignan natin, no, yung context muna kung bakit ito nabahagi ni Habakuk, no, ni propeta Habakuk sa kanyang sinulat, no? Si Habakuk, kumbaga siya talaga yung pag gusto mong um, aralin, no, or tignan yung lesson about waiting, no, si Habakuk yung magandang source nung lessons about waiting, no. Pero si Habakuk, no, ay dumating din sa point na nagtanong siya kay God, no. Kasi exile sila eh. Exile sila. Kumbaga parang katulad nila Daniel, no, kinuha sila sa kanilang bayan, no, at nasa ibang, kumbaga nandoon sila sa lugar ng mananakop sa kanila, no. So sabi dito, he is a prophet na nag-struggle that time, no, kasi kumbaga ikaw yung parang kinikilalang spiritual, no, na nagle-lead sa isang bayan, pero hindi mo sila maalis sa sitwasyon, no, na nagpapahirap sa kanila, no. Kumbaga parang may effect kaya yung pagiging prophet ko, no, kasi yung mga kasama ko, yung mga taong nililid ko, sama-sama kami naghihirap, no, hindi ko sila maalis sa hirap. Ayan. Kaya nandun siya, no, sabi, nandun yung kasamaan sa kanyang paligid at yung hustisya, no, ay hindi nila nakikita, no, hindi pa nila nakikita sa kanilang sitwasyon, no. Kaya sabi to, he cried out to God asking why, no, asking why sa paghihirap na meron sila. And sabi dito, God's answer was simple but profound, no. Sabi sa kanya, yung vision doon ay kumbaga klaro, no, yung klaro yung pinakitang vision sa kanya ng Panginoon. And sabi dito, ang pangako sa kanya ay in his appointed time darating yung deliverance nila from their situation. And we can see three truths, no, kung babasahin natin yung storya ni Habakuk. Una, sabi po dito, God sets the schedule. So, hindi natin control, no, yung orasan ng Panginoon, no. Ang Panginoon ang naglalagay niyan sa tamang posisyon, sa tamang panahon. No, sabi dito, we don't control the clock, He does. Ayan. Pangalawa, waiting is part of faith, no. Kumbaga yung paghihintay talaga, isa siyang essential na or mahalagang bagay, parte ng ating pananampalataya, no. Kasi yung pangako pa lang ng second coming ng Panginoon, kailangan na ng paghihintay doon, no. Kung hindi tayo build to wait, no. Tayo mainipin, marami tayong titignan na sources, marami tayong titignan na daan kung kailan na dadating ang Panginoon. Pero sabi nga dito, faith it is not just believing, no. Yung ating pananampalataya ay hindi lang siya sa paniniwala, no. Kaya hindi tayo limited di natin kumbaga sinasabing paniniwala lang yung ating pananampalataya, but it is trusting while waiting, no. Tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, tayo ay patuloy na nanampalataya sa Kanya na siya ay muling babalik, no, para tayo ay kunin. Ayan. And last, no, doon sa truth na makikita natin sa buhay ni Habakuk at sa kanyang storya ay kapag nangako ang Panginoon, ito ay kanyang tutuparin. No, sabi, God's promises are guaranteed. Yan. If He said it, He will do it. No? Kaya nga, isa sa mga parang binabahagi sa atin, no, na kapag
may mga bagay tayo, no? Kunyari, nadi-discourage tayo, no? Tignan lang natin yung mga promises sa Word of God, no? Sa Biblia natin. And we will be assured, no? Na kung ano man sinabi ng Panginoon doon ay kanyang tutuparin. Ayan. So, let's go, no? Doon sa mga parts, no? Ng ating lesson, no? So, there will be 3 lessons, no, ng paghihintay. Ayan. So, una, no, yung binubuo sa atin ng ating paghihintay ay yung ating pananampalataya. So, sabi ito, waiting builds faith. Ayan, sige, go mo lang. Ayan. So, yung unang example natin, no, ng taong, kumbaga, nagkaroon, no, ng pagtitiwala sa Panginoon while waiting ay si Abraham, no. So if we'll open our Bible, no, puntahan po natin yung Hebrews chapter 6. Yan, punta po kayo sa Hebrews chapter 6 verse 15. Yan, Hebrews chapter 6 verse 15. So sinasabi ng manunulat ng Hebrews, no, na si Abraham, sabi dito, and so after waiting patiently, Abraham received what was promised, no? Ano kaya, no, yung konteksto ng paghihintay na ito ni Abraham, no? Kasi si Abraham, no, sa kanya ipinangako ng Panginoon na siya ang magiging father ng maraming lahi, no? Sabi, kung gaano karami yung stars sa langit, ganon karami yung magiging lahi mo, no? Pero hindi yun agad, no? Hindi siya agad-agad, no, na pagkasabi ni God, no, nagkaanak agad ng marami si Sarah, no? Hindi naman siya po basta-basta naging ganon. Makikita natin, no, kumbaga si Abraham nung pumunta siya from Haran, no, papunta sa lupa na ipinangako ng Panginoon sa kanya, siya ay 75 years old, no. Pero naipanganak si Isaac, siya ay 100 na, no. So sabi dito 25 years, no, nung sinabi ni God yung pangako niya na magiging father siya ng maraming bayan, no, ng maraming lahi, no. Kaya siya sabi dito nang ang ating paghihintay, no, faith is tested in the gap between promise and fulfillment, no. Yung lesson ng ating paghihintay ay between, no, kung kailan ito ibinigay sa iyo ng Panginoon na ipinangako niya, no, yung sabi natin healing, no, or breakthrough sa iyong buhay, no, and yung moment na natanggap mo yung promise, no, nandoon in between yung pananampalataya, no, natitest yung ating pananampalataya between those two periods, no. Imagine, no, sa panahon nung sinabi ni God yung pangako niya kay Abraham, no, 75, no, si Abraham time, no. Ibig sabihin sobrang tagal na nila ni Sarah na naghihintay ng magiging anak nila, no. So imagine the doubt, no. Imagine natin yung mga questions, no, o yung mga kalungkutan na na-experience nila kapag hindi dumarating yung mga bagay na ini-expect nila, no, yung pagkakaroon ng anak nilang dalawa, no. Pero 25 years, no, after 25 years, God fulfilled yung kanyang pangako, no. At sinabi ito ng manunulat ng Hebrews to show us, no, kasi yung Hall of Faith, no, ito yung part na Hall of Faith, yung kumbaga yung mga tao sa Biblia na nagpakita ng pananampalataya sa Panginoon, no. At siya sabi dito, yung pananampalataya, no, natin ay mas lumalaki, no, mas nagiging malakas yung ating faith sa Panginoon kapag ito ay dumadaan sa pagsubok, no, sa pagsubok. At yung pagsubok na yon ay kapag pinaghintay tayo ng Panginoon, no, without any words na kumbaga di siya binalikan ng Panginoon, no, doon sa 25 years na yon na
wait lang wait ka lang ng mga 25 years, no? Walang ganong sinabi ang Panginoon. Pero si Abraham, no, sa kanyang pananampalataya, alam niya na magiging totoo ang Panginoon sa salita na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kaya sabi dito, when you wait, no, kapag daw tayo ay naghintay, no, ang ating pananampalataya ay magiging higit na malaki, no, sa Panginoon. Ayan, sige, iyan mo lang Ayan. Sige, isa pa. Ayan. So, sabi po, nga po dito, no, trust God even when prayer seems unanswered, no? Na bawat taon man, no, na dumadaan at lagi nating hinihintay, no, yung bagay na hiniling natin sa Panginoon. Wag tayo, sabi dito, wag tayong mapagod, no, wag tayong tumigil. Patuloy lang, no, patuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon dahil siya ay tutugon, no, sa ating mga kahilingan or mga panalangin. Ayan. So, kumbaga yun yung bagay, no, na nagagawa ng pananampalataya sa atin or yung paghihintay sa atin. No, minomold niya yung faith natin, no. Kumbaga kahit kumbaga kung maalala ninyo nung binigay ni God yung promise na yan sa kanilang dalawa ni Sarah, ano yung reaction ni Sarah nung na-receive niya yung news, yung sinabi ni God? 'Di ba tumawa siya? Tumawa siya, matanda na ako. Magkakaanak pa ba kami ni Abraham, no? So, kumbaga, no, ganun din sa atin, no? Maybe may mga time, no, na sinusukuan na natin yung ating panalangin, no, na sana maging maayos yung sitwasyon namin, Lord. Lord, sana may ganito na kaming negosyo. Lord, sana may ganito na kaming mga bahay or lupa, no? Pero nandoon, no, yung way ng Panginoon na iahanda niya yung mga bagay na yon before natin yon matanggap. Yan. So next one po, no, ano yung nagagawa pa ng pananampalataya ay ng paghihintay sa ating buhay? Sige, next slide, bro. Yan. Sige, isa pa. Yan. So ito naman, no, yung pangalawa ay waiting produces patience and character, no? Yung ating paghihintay, no, sa ating paghihintay sa mga pangako ng Panginoon, inuhubog rin nito ang ating pagkatao, no? Una, inuhubog ang ating pananampalataya. Pangalawa, inuhubog ang ating character, no? Especially yung ating patience, no, yung ating attitude sa mga bagay na hinihintay natin, no? So si Joseph, katulad ni Joseph, no, yung sitwasyon ni Joseph nung bata siya, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid, no? Pinagbili siya sa isang slave master, no, or isang caravan na nagbebenta ng mga alipin, no, at siya ay napunta sa Ehipto, no, napunta siya sa Ehipto para maging servant, no, and sabi dito he endured, no, years of slavery and prison, no, kasi 'di ba sinet up siya ni Potiphar, no, na gusto siyang nung asawa nung Pero, no? Pero sabi dito, nandoon yung naging namuno siya, no, sa Egypt, no? And kung babasahin natin, no, yung sa Romans, no, basahin natin yung Romans chapter 5 verse 3 to 4. So let's open our Bible, no, and punta tayo sa Romans chapter 5 verse 3 to 4, no. Sinasabi doon na not only so, but we also glory in our suffering, no, katulad ni Joseph. Because we know that suffering produces perseverance, perseverance produces character, and character produces hope, no, na sa ating kumbaga pag-endure or paghihintay while nandoon yung mga paghihirap, no, wala tayong mga resources, no, nagtitiis tayo sa maliliit na kumbaga meron tayo, no. Sabi ng
sabi ni Paul, no, sa Roman, sa sulat niya sa mga taga-Roma, na yung mga paghihirap na ito produces, no, things na magdadala sa atin, no, sa tamang perspective kapag tatanggapin mo na yung pangako sa iyo ng Panginoon, no. Sabi dito, una, yung perseverance; pangalawa, yung character; and pangatlo, yung pag-asa, no, doon sa ating mga hinihintay. Ayan. And sabi dito, kumbaga, yung delay, no, kumbaga yung part na hindi natin nare-receive agad ang isang bagay is not denial, no, ng Panginoon sa atin, no. Sabi dito, it is a way, no, God uses to develop us, no. Kumbaga dinedevelop tayo ng Panginoon na mas kumbaga mabuo yung mga bagay na mahalaga muna sa atin, no, before, no, yung fulfillment ng kanyang mga pangako. Ayan. Kaya nga sinasabi dito, no, it is kumbaga not a denial but a development. Ayan. So sabi dito, delays refine us for greater responsibilities. No, hindi naman porket gusto mo na yung isang bagay ay kumbaga ready ka na agad, no, na tanggapin yung mga bagay na yun, no. So to share with you, no, kumbaga parang sa work din, no, na kunyari mga employee, no, mga regular na empleyado, no, isa sa mga bagay na dinidesire ng mga empleyado is yung promotion nila, no, yung promotion nila sa trabaho, no. Pero kunyari sabihin natin yung mga leaders natin or yung mga managers natin, hindi nila agad mabigay, no, yung promotion na yon kung alam nila na yung employee na yon ay hindi pa siya ready, no. So ang ginagawa ng mga managers, no, ini-expose sila sa mga bagay na makapaghanda sa kanila, no. So, for example, katulad sa amin sa work, no, bibigyan ka muna nila ng mga parang part ng work na mahuhubog mo yung leadership. Yan. So something na ganung bagay, no. And same with God, no, na before natin, no, ma-receive yung bagay, dadaan tayo sa mga daan, no, na pagpunta mo doon sa lugar na yon, responsible enough ka na, no, na hawakan yung bagay na yon. No? Ayan. So same, no, ng katulad kay Joseph na before, no, nandoon yung favor ng Panginoon sa kanya na maalis siya dun sa prison kasi kumbaga ano siya, matagal siyang nakulong nung hinuli siya ng Pharaoh, no, dahil nga dun sa ginawa sa kanya nung asawa ng Pharaoh. Pero nung nagkaroon na ng favor yung Panginoon sa kanya, sobrang higit, no, doon sa dati niyang naging posisyon, no, kasi slave lang siya before, servant lang siya. Pero yung naging buhay ni Joseph, naging ano siya, parang second in command siya ng Pharaoh. No, kumbaga siya yung nasusunod kapag wala yung Pharaoh. Ayun. So ganun din, no, na sa mga bagay na iniintay natin, no, God will always, no, fulfill His promises sa mga sitwasyon na parang hindi natin expected, no, na sobra-sobra pa doon sa mga ina-anticipate nating bagay or mga pinanalangin nating bagay. Ayan. And last po dito, no, last na lesson sa ating ano yung binibigay sa atin ng ating paghihintay. So sabi dito, waiting aligns us with God's will, no. Yung paghihintay natin ay isang kaparaanan din ng Panginoon para i-align yung mga gusto natin, no, or yung mga bagay na pinapanalangin natin sa kanyang kalooban, no. So ang example natin diyan ay si David, no. Si David, ayan. So dito sabi, sometimes we're not ready yet for the blessing. And tulad ni David, no, si David, 'di ba, kung maalala ninyo si Samuel,
no, si Samuel na kumbaga binigyan ng task ng Panginoon to anoint David. Kumbaga nandun na yung anointing ni David, pero nandun pa si Saul, no, si King Saul nung inanoint si David, no. Kaya nga sabi dito, kumbaga si David, no, anointed king, no, nung siya ay kumbaga nakita ni Samuel, no, but waited years before ruling, bago siya namuno, no, naghintay muna siya ng matagal. Yan, so sabi dito, kung babasahin natin yung 2 Samuel, ayan, punta tayo sa 2 Samuel chapter 5 verse 4. 2 Samuel chapter 5 verse 4. So sabi ito, David was 30 years old when he became king and reigned for 40 years. No? Na si David, no, nung siya ay anoint ni King Samuel, bata pa siya. Nasa teen years pa, no? Nasa teen age pa si David nung siya ay kumbaga kinonfirm ni Samuel na siya yung dapat na hari ng bayan ng Israel. Pero dahil sa kanyang respeto, no, kay King Saul, kasi si King Saul yung gusto ng tao eh. Siya yung kumbaga inano ng tao na maging hari, no. Hindi siya kumbaga gumawa ng way, no, na para kumbaga pababain, no, si King Saul, no. Kumbaga ako yung inano ni Samuel, ganyan. No, kumbaga hindi binago ng favor ng Panginoon yung personality ni David. No, kumbaga naghintay siya, he waited for years, no. Kumbaga from teenage, no, sabi natin mga 18 or 19, no, 30 nung 30th year niya, no, doon na siya nakapamuno. Ibig sabihin mga 11 years siyang naghintay, no, or isang dekada siyang naghintay para lamang mapamunuan, no, yung bayan na itinalaga sa kanya ng Panginoon, no. And sabi dito, he reigned for 40 years, no. Kumbaga halos parang 10 dekada lang yung lamang, no, nung kanyang pamumuno kumpara doon sa panahon na kailangan niyang hintayin, no, yung panahon na kailangan niya mamuno. Ayan. So, bakit kaya, no? Bakit kaya kailangan pagdaanan ni David yung bagay na yon? Sabi dito, because God was preparing David. So, sabi dito, sometimes kahit nandun na yung blessing, no? Kumbaga mas nauna pa yung blessing, no? Nauna na yung blessing kay David, no? Kasi binigay na yung pagiging hari sa kanya. But he has to wait, no, dun sa actual na kaya niyang gawin yung hiniling niyang bagay. Sabi dito, para ma-align dun sa tamang panahon na ibinigay sa kanya ng Panginoon, no? So, waiting, align our hearts with God's timing. Ayan. So, yun yung naging way ni God, no, para maidala si David, no, doon sa kalooban ng Panginoon na panahon para siya mamuno. Ayan. Kaya sabi po dito, God uses waiting to prepare us spiritually, emotionally, and practically, no? Kasi isipin natin, no, kung bata si David na pumasok doon sa pagiging hari sa kanilang bayan, baka walang maging seryoso sa kanya ng mga leaders, no? Or mga kalaban niya, no? Bata lang yung hari ng kalaban, no? Lusubin na natin, parang ganon. So, kumbaga, hinanda talaga ng Panginoon yung oras, no, na dapat magsimula si David sa kanyang pagiging hari. Ayan. So, ano yung kailangan nating gawin kapag tayo ay naghihintay? Ano yung mga parang saan natin pwedeng gamitin, no, yung mga sinabi nating tatlong lessons ng paghihintay? So, if we will go, no, sa Luke chapter 18 verse 1. Ayan, so open natin yung Bible natin to Luke 18 verse 1. Sabi doon, men ought always to pray and not faint. No. So sa paghihintay natin, no, sabi dito, pray persistently. No, habang tayo naghihintay, samahan natin ng panalangin. No, habang tayo ay may ina-anticipate, no, may hinihiling sa Panginoon,
idaan natin to sa panalangin, no? Pakikipag-usap sa Panginoon. No? Sabi dito, don't stop praying. No? Patuloy nating bigyan ng panahon ng Panginoon, no, sa panalangin habang tayo ay naghihintay. Pangalawa, no, ay serve faithfully, no? Serve faithfully. So, kung babasahin po natin sa Isaiah chapter 40 verse 31, sinasabi po doon, they that wait upon the Lord shall renew their strength. No? Kumbaga, yung ating paghihintay, no, ay hindi passive, no? Hindi yung idle lang tayo. Wala tayong gagawin at all, no? Sabi dito, our waiting is active service, no? Kumbaga, nandun pa rin yung kung ano yung kaya nating gawin with our community, ano yung kaya nating gawin sa church, no? Kaya nga sabi dito, serve faithfully, no? Na habang hinihintay natin yung fulfillment ng pangako ng Panginoon, nandun din yung katapatan natin, no, sa ating pagsamba sa Kanya. Ayan. And lastly, no, sinasabi po dito, stay hopeful, no? Nandun yung patuloy na pag-asa natin sa Panginoon. Ayan. Katulad ng sinasabi sa Psalms, no? Psalms chapter 27 verse 14. So sabi doon, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thy heart. So hope is the anchor that keep us steady. Ayan. So, remember, no? Sige, ano mo lang, bro. Yan. So, siguro, no, lagi na natin tong naririnig, no? Kapag nandun tayo sa lesson ng paghihintay, no? That God's delay are not God's denial, no? Hindi ibig sabihin ayon ng Panginoon yung mga bagay na hinihintay natin kung matagal itong dumating, no? Baka kumbaga hinahanda lang ni God. Ayan. So, ano yung promise, no, na hinihintay mo sa Panginoon ngayon, no? Is it healing, no? Kagalingan ba 'yan? Provision ba 'yan sa Panginoon? Or breakthrough ba sa ating buhay? Or restoration, no? Hinihintay mo yung restoration mo sa iyong buhay, no? So balik lang natin yung sinabi ni Habakkuk, no, dun sa verse 3 ng chapter 2. Sabi doon, though it tarry, no, kahit ito ay matagal, wait for it because it will surely come, no? Yun yung assurance na darating at darating yan, yung mga pinapanalangin mo sa Panginoon. Yan. Trust God's appointed time, trust His perfect timing. Yan. So tayo po ay manalangin. Thank you, Lord, sa umagang ito, Panginoon, for reminding us, Panginoon, of your faithfulness sa aming buhay. And also, Lord, yung mga fulfillment ng promises mo, Panginoon. Lord, help us, Lord, to have yung character, Panginoon, na aming pagtitiwala, Panginoon, habang kami naghihintay. Na, Lord, hindi kami yung tipo ng tao na nadi-discourage agad, Panginoon, or na kumbaga sumusuko kapag nahihirapan. Pero Lord, I always pray, Panginoon, na bigyan mo kami ng kalakasan, Lord, na magpatuloy, Lord God, na panghawakan ng inyong mga salita, Lord. And I also pray, Panginoon, yung mga kapatiran namin, Panginoon, or yung mga dito po ngayon na ano man yung kanilang panalangin, Panginoon, na align sa inyong kalooban, Lord. I pray na nandun yung favor nyo sa kanila, Lord. Dumating yung kanilang mga panalangin, Lord God. And sa'yo lamang, Panginoon, ang papurit pasalamat, Panginoon. At tinataas namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ikaw muna.
Praise the Lord. So, napagpala po ba tayong lahat? So, tayo po ay magbibigay na po ng ating mga kaloob. So, tayo po ay manalangin. Father, thank you for this day. Lord, thank you sa ginamit mo, Panginoon, na si Brother Joshua sa mensahe, Panginoon, na kanyang ipinahayag sa amin, Panginoon. Lord, I pray na magmunga, Panginoon, at lumago, Panginoon, yung mga mensahe naming nakuha sa umagang ito. Patuloy mo rin siyang pagpalain, Panginoon, sa kanyang pangaral, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming mga handog sa iyo, Panginoon. I pray na pagpalain nyo kami, patuloy nyo kaming turuan maging cheerful giver, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So blessed, I can contain it. So much I gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much I gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough. So blessed, I can contain it. So much I gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. You are more than enough for me. You are more than enough for me. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang hina naman ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. Amen. All the time. So I believe po ng bawat isa po sa atin ay pinagpala sa umagang ito. So we welcome everyone sa bawat isa. So nakakatuwa po, no? Parang ang dami po natin. Amen. So palakpakan naman po natin ng Panginoon dahil talagang yung grace ni God ang nagdala sa atin dito sa umaga. So we welcome everyone sa umagang ito. Ganon din po yung mga kapatiran po natin online. So welcome po sa ating Sunday service. So ngayon po tayo ay dadako na sa mga mahalagang paalala o announcements. So yan po, nakikita sa screen. Unang-una po ang Word of the Week, every Monday po 6 a.m. with Pastor Ayo. Yan po ay sa Facebook Live, so wag po nating ma-miss itong Word of the Week. Okay po, next po ang ating Monday online Bible Study, 8 p.m. po yan via Zoom. Okay, so I believe po marami po tayong mga kasama na dyan. Kasama na din natin yung Taguig Church sa ating Bible study. So yung Bible study po natin, parang ano po siya, parang watch party ng previous na Bible study. Pero ito po kasi mas mas parang nagiging personal yung niya kasi merong may after po, may mga questions, meron time po na mag-share. So nakaka-bless po kasi ang daming mga testimonies, mga sharings, mga real life experiences talaga kung paano nag-work ang God sa buhay ng bawat isa sa atin. So atinan po natin, mag-join po tayo sa Monday online Bible study po natin via Zoom. Okay po, ang next po natin, yung Wednesday Bible Study with Pastor Ayo, every 7 p.m. po yan. So yan po ay
ang tawag doon, ilo-launch ba yun? Parang i-go live sa Facebook, 7 p.m. So, meron pong worship time and then po i-play po yung recording po ni Pastor Ayon na Bible study. Okay, and prayer meetings po. So we remind everyone, I believe ang lahat ay may kanya-kanyang grupo ng prayer meeting. Meron po sa men. Ang men po ba nung araw kayo? Po? Webes, Thursday. Anong oras po ang men? May 8 by 7:30? Okay, so 8 po, 8 p.m. So ang men po ay 8 p.m. po ang prayer meeting nila every Thursday. Ang women po, Friday, anong oras po? 7:30 to tomorrow. Ay, 7:30 to 9:30. Okay, every Friday po ang women, 7:30 to 9:30. Ang youth po, what time? Friday, 9 p.m. to 9 p.m. to 10 p.m. So, 1 hour. So, mas maano yung mga nanay natin 2 hours. Okay, so ang YP po, anong oras? Iba-iba. Yeah, so by God's grace po, we wanted to really praise God kasi nabubuhay na pa ang mga YP. Yes. So yan. So ang YP po, ang Young Professionals Group, last Sunday po, kasabay ng women, meron kaming online fellowship national. So we thank God talaga kung yung activity na yon, it helps us na una yung time na we are able to do a program sa YP and also to fellowship with the YP sa ibang churches sa Halmi sa province and other places. So we are really thankful sa pagkilos ng Panginoon sa buhay ng mga YP, and we also have our YP prayer. So meron kami mga pocket meeting. Okay, so kung wala ka pa doon and you are a YP lady or a YP gent, so approach po si Brother Josh, and if you wanted to join. So meron pong Tuesday, merong ano sa inyo, brother? May Saturday, may Sunday night, meron ding, alam ko, Sister Chona, Tuesday din kayo. Nag-change. So, meron pong Tuesday, may Saturday, may Sunday. Okay? Meron ding Friday pala. So, ganun po kami ka-flexible. So, kung mga YP po, kung gusto nyo mag-join sa prayer, ano lang po ito, short prayer and sharing so that, parang we can grow and, together, as a YP. Okay, so yun po ang ating mga prayer meetings. And next po ang ating Easter Retreat 2027. Yan, so nalalapit na po. So June na, 2 Sunday na lang, tapos na po ang, kalahati na po tayo ng 2026. So 6 months and 3 months, so mga 9 months na preparation. So we encourage everyone po na tayo ay patuloy, mag-start na magbigay. So kung magkano, wala pa po yung final, pero maigi po na mag-impok na po tayo, no? Tama po? Okay, so 2027 preparation, let us pray, and prepare. Okay, ang next po, ang ating Family Day. As our most awaited. Ayan, so tag-ulan na, no? Pero hihirit pa rin tayo ng swimming. So, ang Family Day po natin ay next Sunday. So, ito po ay sa Serene Cove Private Resort sa Tondo, Manila. Okay, so, dyan po, gaganapin na po, ano po yan? All-in-one na yan, package na. Ang Father's Day at ang Family Day. So, ang bongga yung mga fathers natin kasi sa labas sila. Okay, so, invite nyo po ang inyong mga fathers. So, we will celebrate our Father's Day at the same time yung Family Day po natin. So, meron din po tayong water baptism. So, yung mga gusto pong magpa-water baptism, lang po, approach us lang po para malista po yung names nyo para dun po sa Sunday. Sa Sunday na po to
Baka isipin next Sunday. Sunday na po yan. So, bigay niyo lang po yung names nyo kung gusto niyo pong magpa-water baptism. May ilista po. Okay? And then, kung yung registration, kasi po may bayad po siya, sa mga adult po, ay 500 pesos. Sa mga youth po, children na below, ay 5 years old, tsaka students. Okay? So, yung mga nagmamasters, hindi kasali sa 350, okay? So, yung mga grad school, 500 po yan. Pag masteral, 500 na po yan. Pero pag ikaw ay student, 350. Okay? So, 300. Si Yang Pro ka na. Okay. So, yun po ang, kung saan po, paano po pupunta dito sa Serene Cove Private Resort. So, ano po, ang best po kapag commute ay sa LRT, sakay po kayo LRT, bababa po kayo sa Blumentritt. Tapos, from there, mag-taxi. Hindi. From there po, meron pong jeep na balot. Okay? So, lalakad po kayo pa, yung sense of direction natin. So, basta tatawid po kayo sa may McDo na site, tapos lakad po kayo isang kanto po siguro. Hindi naabot ng Riles. Wag doon. Pero sa gilid ng Riles, may sa tapat po nun, may jeep na balot. Balot na ano. So, yun po, paikot na po kasi yun. So, antayin niyo po yung may school po dun eh. Yung T-PAES School. Doon po kayo bababa. Okay? So, kung hindi niyo po mag-gets ang direction, ipapost po natin yung direction. So, kung hindi niyo po mag-gets ang direction, mag-grab na lang po kayo. Ano ba naman po yung mag-grab? Hindi. So, yun po. Message lang po kayo sa GC. Message nyo lang po kami para po ma-guide po namin kayo sa direction. Okay, so wag po tayong mawawala. We wanted to see everyone po na nandito. Especially, mag-invite din po tayo sa Family Day. Let us have a fun-filled Family Day. Amen po? Amen. Ang lihina. Amen. So next po ang ating evangelism and follow-up. Okay, so we encourage everyone to do our commitment, diba, na mag-evangelize, to continue to evangelize and follow up. So mamaya po, meron din po tayong outreach po. Tama po ba? Yung outreach po sa Barangay 47. Yun po, meron po tayong mamaya. And then, church building fund. So alam ko na entrust ito sa isang tao. So meron po tayong church building fund kasi we wanted to start, 'di ba? Kung hindi tayo magkakaroon kung hindi tayo magsisimula. Tama po ba? Yes. So ayaw naman na po natin na lagi tayong renta forever. So we wanted to increase our faith na tayo din ay magkaroon ng ating sariling church building fund. Amen po? So walang imposible sa Panginoon. So we have our church building fund. I think meron po tayong box. Parang kung ano po yung gusto nyong ibigay for that. So ilalagay lang po natin yung box na yan and then iipunin po natin. And the Lord will fill yung box na yan at magkakaroon po tayo ng ating sariling church building. Amen? Amen. So yun naman po ang ating mga mahalagang announcement. So continue po to keep in touch po sa ating mga brethren, yung mga wala po dito, kamustahin po natin sila. Ay, by the way po, si Pastor Mark and si Sister Wilma and si Gavi nasa Taguig po sila today. So, yun lamang po. God bless us all po. Pa mag-pray ni Ate Eunice. Ayan, sige po. Ayan, so let's stand and pray. Ayan, so let's bow our heads and pray po. Thank you, Lord, sa araw na ito, Panginoon, na kami nakapagpurit pagsamba sa inyo, Panginoon. And Lord, kayo pa rin ang siyang
naggawa ng paraan na maging posible ang mga ito, Panginoon. We thank you for your love, Panginoon, and faithfulness sa buhay namin, Panginoon, ng bawat isa sa amin. And to you, all glory belongs, Panginoon. This we ask in Jesus' name. Amen. Let's share the grace. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now, forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house forever and ever. Amen. Yan. Thank you po.